Hollywood TV. Daniel, hindi na natin kailangang umalis, sinubukan kong sabihin, pero hindi niya pinansin at itinuloy niya ako patungo sa exit. Sa pagdaan namin, bawat pagtatanong ng bawat tao ay tumitindi ang aking pagkabalisa. Nakarating kami sa naghihintay na limousine ni Daniel, at magalang niyang pinagbuksan ako ng pinto. Napabuntong hininga akong pumasok sa limo, sumunod naman siya. Sabay sarado ng pinto at nagsimulang gumalaw ang limo, ibinaling ni Daniel ang tingin sa akin. Hindi na napigilan pa, tumulo ang mga luha sa aking mukha, na winasak ang harapang pilit kong kinapitan. "Oh my Daisy," bulong niya, sabay hawak sa akin ng mahigpit. "Please tell me what's wrong," udyok niya. "I'm sorry. I'm really sorry, Daniel." Nagawa kong sabihin sa gitna ng aking mga hikbi. "Daisy, bakit ka humihingi ng tawad?" Malumanay niyang tanong. "We left because of me. Napakahalaga nito sa iyo, at sinira ko ang lahat tulad ng lagi kong ginagawa. Sorry talaga, Daniel. Alam ko kung gaano kahalaga ang gabing ito para sa iyo." Umamin ako sa pamamagitan ng aking mga luha. Hindi ko na napigilan ang labis na emosyon. "Daisy, what are you talking about? Wala kang sinira," panatag niya sa akin. "Umalis tayo dahil gusto ko. Wala itong kinalaman sa iyo." May nakita akong nangyari sa restroom. Kitang-kita ko yun sa maganda mong mga mata. Sa kabila ng mga sinasabi mong okay ka, ramdam ko ang sakit mo. Gusto kong umalis dahil gusto kong protektahan ka sa bawat tao sa kwartong iyon na hindi ka komportable o nasaktan ka. Wala akong pakialam kahit kanino sa kwartong iyon maliban sa iyo. Ang tanging inaalala ko lang ay makita ang sakit na nararamdaman ng aking Daisy pagkatapos kong mangako na hindi ko siya pababayaan. "Ikaw lang ang mahalaga sa akin, Daisy," deklara niya, tinaas ang baba ko gamit ang hinlalaki niya. "Please tell me what happened," pakiusap niya. "Wala naman silang sinabing hindi totoo, Daniel," pag-amin ko, sabay tingin sa ibaba. "At anong mga katotohanan ang sinabi nila?" tanong niya. "Sinabi lang nila ang obvious, Daniel. I'm not good enough for you. Hindi ko maintindihan kung ano ang nakikita mo sa akin. Hinding-hindi ko masusukat ang iyong mga inaasahan. Hindi man lang ako naging intimate sa iyo. Alam kong mayroon kang mga pangangailangan, at alam ko ang uri ng mga babaeng kasama mo noon, na hinding-hindi ko iyon maibibigay sa iyo." Pag-amin ko, muling tumulo ang mga luha. Wow, Daisy, dahan-dahan ka." Pagsingit ni Daniel, may katapatan sa boses. "Walang totoo sa mga sinabi ng mga sluts na yan. Please let that sink in. I'm the fortunate one here. I'm the luckiest man in the world to have you, Daisy Alvarez, in my side. You are the sweetest, most gorgeous, and most extraordinary woman I have ever encountered. Wala akong ibang gusto, Daisy, hindi ko itatanggi ang nakaraan ko, pero ikaw lang ang kailangan ko. Gusto mo bang malaman kung bakit?" tanong niya, napatitig ang mga mata niya sa akin. "Bakit?" bulong ko, puno ng hindi makapaniwala ang boses ko. "Because I love you, Daisy," deklara niya. Umaalingaw sa tenga ko ang mga salita niya habang nakatingala ako sa kanya, nagulat ako. "You what?" nauutol kong sabi, halata sa ekspresyon ko ang gulat. "I love you, Daisy Alvarez," ulit niya, hindi natitinag ang tingin. Napatitig ako sa kanya, pakiramdam ko ay umikot ang mundo sa ilalim ko. Paano niya ako minahal? "Mahal mo ako?" tanong ko, nakikipaglaban pa rin, sa bigat ng kanyang pag-amin. "I do. I love you, Daisy." I never in my life would have imagined that Daniel Valentino would say those three words. "I love you too, Daniel." Sabi ko nang tuluyan na akong nagkalakas ng loob na sabihin ito kay Daniel. Bumaba ang tingin niya sa akin at ngumiti. Magsasalita pa sana siya nang makarinig kami ng katok sa pinto. Lumingon kaming dalawa, at sabi ng driver, "Sir, nasa bahay na po tayo." "Salamat, Jackson." Tumango ang lalaki at umalis. Tapos tumingin sa akin si Daniel. "Come on my love, let's go home." Sabi niya at binuhat niya ako, at dinala sa loob. Kinaumagahan, nagising ako sa mga bisig ni Daniel, nakaramdam ako ng katiwasayan at ginhawa na hindi ko pa nararanasan noon. Pag-upo ko, napatingin ako sa kanya, at sinalubong niya ako ng isang matamis na ngiti. "Good morning my love," mahinang sabi ni Daniel. "Good morning," sagot ko na hindi napigilan ang ngiti sa mukha ko. Walang pag-aalinlangan, yumuko ako at hinalikan siya, ninanamnam ang koneksyon sa pagitan namin. Tugon naman ni Daniel sa pamamagitan ng pag-flip sa akin ng marahan, kaya naman nakatalikod na ako, at patuloy niya akong pinaulanan ng mga halik. Nang humiwalay siya, tumingin siya sa akin na may pagmamahal sa kanyang mga mata.
Tapos, inabot niya sa akin ang isang maliit na box, at hindi ko maiwasang bigyan siya ng nagtatanong na tingin. Ano ito? Tanong ko na curious sa hindi inaasahang regalo. It's your birthday gift, sagot ni Daniel, puno ng init at excitement ang boses. Birthday gift, inulit ko, na bigla. Ang pag-iisip na ipagdiwang ang aking birthday ay matagal nang nawala sa aking isipan, at nagulat ako na naalala ni Daniel. Yes, it's your birthday, Daisy. Happy birthday, my dear love, aniya bago sumandal para bigyan ulit ako ng halik. Pagkatapos ay umupo siya sa katabi kong kama. Umupo ako at tumingin sa box. It's been years since I've thought about or celebrate my birthday. No one but my mom would celebrate it. For the past 16 years I've never thought about it, sabi ko. Dahil sa kilos ko ay napaupo ako at maingat na binuksan ang box. Sa loob ay isang simple ngunit magandang silver necklace. Nabighani ako sa kakisigan nito, at alam kong dapat ay nag-isip at nag-effort si Daniel sa pagpili nito. It's so beautiful, Daniel. Salamat, sabi ko, nakatingala sa kanya at nakangiting may genuine na pasasalamat. Hinila niya ako palapit at niyakap ng mahigpit. I'm sorry kung hindi na-celebrate ang mga past birthday mo, my Daisy, bulong ni Daniel, na siniil ng masuyong halik sa tuktok ng aking ulo. Mula ngayon, ipinapangako kong nasa tabi mo ako, at ipagdiwang ang bawat birthday na kasama ka. Naantig sa kanyang mga salita at sa kanyang walang humpay na suporta, humiwalay ako sa yakap at tinitigan siya. Tulungan mo akong isuot ang kwintas ko, pakiusap ko, gusto kong isuot ang regalong pinili niya para sa akin. Ngumiti si Daniel at tumango, tumalikod ako, iniharap ang likod ko sa kanya. Gamit ang magiliw na mga kamay, ikinabit niya ang kwintas sa aking leeg, at habang ginagawa niya, siya ay sumandal at naglagay ng isang malambot na halik sa aking batok. Nagpadala ito ng panginginig sa aking gulugod, at hindi ko maiwasang makaramdam ng labis na pagmamahal at pagpapahalaga sa incredible man na ito. I'm really sorry sa nangyari kahapon, bulong ni Daniel sa tenga ko, puno ng pagsisisi ang boses. Kung alam ko lang ang mangyayari, hindi na sana kita isinama. Ayokong maranasan mo ang ganoong traumatic na pangyayari sa araw bago ang iyong birthday. Lumingon ako para harapin siya, sinalubong ko ang mga mata niya na may halong pangunawa at pasasalamat. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Daniel. Hindi ko man lang naalala na birthday ko ngayon. Sa totoo lang, ako ang nagsisisi kahapon, pag-amin ko, nakaramdam na naman ako ng bahid ng guilt. Daisy, sinabi ko na sa iyo kahapon. Wala kang ginawang masama, sabi ni Daniel na halata sa boses nito ang pagkadismaya. Inabot niya at marahang hinaplos ang mukha ko, ang kanyang haplos ay umaaliw at nagpapapanatag. I will always protect you, and I will never let anything like that happen to you again. You mean everything to me. Sa pagkakataong iyon, habang dinadamay ako ng mga salita ni Daniel, napagtanto ko kung gaano ako kaswerte sa buhay ko. Sa kanyang tabi, naramdaman kong mas malakas, matapang, at may kakayahan ako. Naputol ang sandali namin nang may kumatok sa pinto. Bumaba sa kama si Daniel at sinabing, I think I know who that might be, sabi niya habang binubuksan ito. Gaya ng inaasahan, pumasok si Lily sa kwarto at mabilis na umakyat sa kama, binalot ako ng mahigpit na yakap. Happy birthday sis, bulalas ni Lily, halata ang kanyang excitement. Ngumiti ako ng matamis at niyakap siya pabalik. Thank you little sis, sagot ko, na nakaramdam ng saya mula sa kanyang matamis na kilos. Humiwalay si Lily, at inabot ni Daniel sa kanya ang isang maliit na box, na sabik niyang iniharap sa akin. Ano ito? Tanong ko na curious sa bagong regalo. It's your birthday gift, sagot ni Lily, kumikinang ang mga mata sa excitement. Ngumiti ako sa kanya at dahan-dahang binuksan ang regalo. Pagbukas ko, nanlaki ang mata ko sa kasiyahan. Sa loob ay isang magandang larawan na ginawa naming tatlo, na nakunan habang naglalakad kami sa botanical garden. Si Lily ay naglaan ng oras upang ipinta at palamutihan ang maliit na frame. Do you like it? Tanong ni Lily na nakatingin sa akin ng may pag-asa. Are you kidding me? I absolutely love it, and it's the best gift I've ever received, bulalas ko, puno ng kaligayahan ang puso ko. Natuwa si Lily sa sagot ko, nakakahawa ang saya niya. Maraming salamat sa magandang regalo na ito, little sis, dagdag ko, hinila siya sa isa pang yakap at hinalikan siya sa tuktok ng kanyang ulo. Interrupting our moment of appreciation, nagsalita si Daniel. I'm sorry to interrupt, but how about we get ready? We have a big day ahead of us, mungkahi niya, puno ng excitement ang tono nito. Napatingin ako sa kanya, nagtataas ng isang kilay. Anong big day? What's the surprise? Nagtanong ako, naiintriga sa mystery. It's a secret, but get ready quickly para makaalis na tayo, pabulong na sabi ni Lily, papunta na sa pinto. I'm going to change, anunsyo niya bago tuluyang nawala sa kwarto.
Ibinalik ko ang atensyon ko kay Daniel, hindi ko maiwasang mapangiti sa excitement sa kanyang mga mata. Well, you heard the little lady. Let's get ready, Anya, puno ng excitement at paglalaro ang boses. Bumalot sa loob ko ang excitement habang naghahanda ako para sa araw, nagpapasalamat na nasa tabi ko sina Daniel at Lily, alam kong ang birthday na ito ay isang araw na maaalala. Nang magpalit na kami ni Daniel, Lily, at ng aming mga outfits, sumakay kami sa kotse ni Daniel at nagsimula sa aming paglalakbay. Napuno ng pag-asa ang hangin nang si Lily ay nakaupo sa backseat, halos hindi napigilan ang kanyang excitement. Si Daniel ay nagmamaneho na may ngiti sa kanyang mukha. Paminsan-minsan ay nakikipagtitigan sa akin, dahilan para bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko maiwasang magtaka kung anong surprise ang naghihintay sa akin. Pwede ba akong makakuha ng hint man lang? Mapaglarong pakiusap ko sa kanila. Nope, sorry, humagikik si Lily. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para hikayatin silang ilabas ang sekreto, ngunit ang dalawang ito ay determinadong itago ito. Pagkatapos ng isang oras na pagmamaneho, natagpuan namin ang aming mga sarili sa tila isang nakahiwalay na bukid, na napapalibutan ng walang iba kundi kalikasan. Huminto ang sasakyan, at nilingon ko ang paligid, na pagtantong nasa gitna kami ng kawalan. Laking gulat ko nang makarating kami sa isang napakagandang park na may malawak na open landscape. Ipinarada ni Daniel ang sasakyan, at lumabas na kami, dinala ang kaakit-akit na eksena sa harapan namin. Hinawakan ni Lily ang kamay ko, kumikinang ang mga mata niya sa tuwa. Ipikit mo ang iyong mga mata, sis. Masunurin kong ipinikit ang aking mga mata, ang puso ko ay tumibok sa pag-asa. Hinawakan ng kamay ni Daniel ang kamay ko, nag-aalok ng katiyakan. Handa ka na ba, Daisy? Bumulong siya. Tumango ako, pinaghalong nervyos at excitement ang bumalot sa akin. Ilang sandali pa, naramdaman ko ang mga kamay ni Daniel sa balikat ko, iginiya ako pasulong. Okay, buksan mo ang iyong mga mata, bulalas ni Lily. Tinanggal ko ang blindfold, at nalaglag ang panga ko sa nakitang nasa harapan ko. Isang hot air balloon, hindi makapaniwalang bulalas ko. Oo, remember mo noong binanggit mo kung gaano kasarap subukan ito balang araw? Paalala ni Lily. I did, sagot ko, isang ngiti ang kumalat sa aking mukha nang maalala ko ang pag-uusap namin. Come on, you two, let's get on board. Anyaya sa amin ni Daniel. Labis akong naantig sa pagsisikap na ginawa nila, upang maging espesyal ang aking kaarawan. Gusto mo ba? Sabik na tanong ni Lily. Gusto ko ito. Bulalas ko, nag-uumapo ang puso ko sa pasasalamat. Pumalakpak si Lily, puno ng kaligayahan ang mga mata. I'm so glad na gustuhan mo ito, sis. Kami ni Kuya Dan ang nagplano ng lahat. Maraming salamat sa inyong dalawa, sabi ko habang sumasakay kami sa hot air balloon. You deserve all this and more, Daisy, sabi ni Daniel, at hinalikan ko siya sa pisngi. Namangha ako nang ang hot air balloon ay matikas na umangat sa lupa. Ang mga tanawin mula sa itaas ay nakamamanghang. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng pagkakataong maranasan ang isang bagay na hindi kapanipaniwala. Pagkatapos ng 2 oras na paglutang sa kalangitan, marahan kaming lumapag. Pagkababa namin, niyakap ko ng mahigpit sina Daniel at Lily. That was absolutely incredible. Thank you so much, I expressed, puno ng lubos na tuwa. But wait, there's more. Excitement na bulalas ni Lily. Ano, meron pa? Gulat na tanong ko habang masiglang tumango silang dalawa. Bumalik sa kotse ni Daniel, humigit kumulang 20 minuto kaming nagmaneho sa aming susunod na surprise. Pagdating namin, lumingon sakin si Lily. Ate Daisy, you have to put your blindfold on again, utos niya. If you insist, ngumiti ako sa kanya. I do, sagot niya na may kasamang pilyong ngisi. Muli akong ginabayan ni Daniel patungo sa aming destinasyon. Okay, pwede mo nang tanggalin, bili ni Lily. Nang imulat ko ang aking mga mata, isang makapigil hiningang tanawin ang sumalubong sa akin. Sa harapan ko ay nakatayo ang isang magandang pinalamutian na pavilion, na pinalamutian ng mga bulaklak at kumikislap na mga ilaw. Isang mesa ang nakalagay na may hanay ng mga food and treats. Sa sobrang pasasalamat at pagmamahal, nahirapan akong humanap ng mga salita para ipahayag ang aking nararamdaman. Napakarami ninyong nagawa para sa akin ngayon. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan kung gaano ako kasaya, bulong ko, hinila si Daniel sa mahigpit na yakap. Tapos humarap ako kay Lily, at niyakap din siya ng mahigpit. Come on, let's have lunch. Mungkahi ni Daniel, na pinagsalikop ang aming mga kamay habang sabay kaming naglalakad papunta sa picnic table katabi ni Lily. Nag-enjoy kami sa isang masarap na lunch, at pagkatapos ay naglabas si Lily ng isang maliit na piraso ng papel. Ano ito? Curious kong tanong. Ito ay isang scavenger hunt, she revealed. A scavenger hunt, ha? Sasama ba kayong dalawa? Mapaglarong tanong ko. Nope,
Ikaw lang, sagot ni Lily na halata ang excitement. Sige, bakit hindi ko simulan? Iminungkahi ko, kinuha ang listahan ng mga clues sa aking mga kamay. Sa pagsunod sa mga clues ni Lily, nagsimula akong maglakbay mula sa isang lokasyon patungo sa isa pa. Ang bawat bakas ay humantong sa akin sa isang maliit na regalo mula kay Lily, at isang ngiti ang sumilay sa aking mukha sa tuwing natuklasan ko ang isa. Labis akong naantig sa pagsisikap na ginawa ng adorable little girl na ito sa pag-set up ng scavenger hunt para sa akin. Sumunod si Lily sa likod ko, sinisigurado kong matagpuan ko ang bawat cleverly hidden clues niya. Habang nakatingin ako sa huling clue sa harapan ko, napatingin ako kay Lily. Ang sabi nito, kailangan na nating bumalik sa bahay ngayon, pagbabahagi ko. Yup, last na yan. May isa ka pang surprise na naghihintay sa iyo sa bahay, she revealed, her excitement contagious. Dumating si Daniel, may ngiti sa labi. Handa ka na ba sa iyong final surprise? Tanong niya, at sabik akong tumango, nag-uumapo ang puso ko sa pasasalamat at excitement. At dito na po, nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.